Sa Barrio San Isidro, isang tahimik na lugar na tila nakalimutan na ng modernong panahon. Nakatayo ang bahay ni Lolo Senyo. Ang bahay ay gawa sa lumang kahoy na amoy, pinipig, may bubong na yero na kalawangin, at sa likod ay may malawak na taniman ng mangga. Sa ilalim ng pinakamataas na puno, doon madalas nakaupo si Lolo Senyo, palaging may ngiti sa labi habang humihitit ng tabako. Sa tuwing tag-init, ang hangin ay mainit, ngunit may dalang amoy ng bagong ani na palay. At ang tunog ng mga kuliglig ay tila musika sa bawat hapon. Si Ricky, ang kanyang 12 taong gulang na apo, ay madalas na nakikihalubilo sa kanya tuwing bakasyon. Matalino si Ricky, ngunit minsan ay masyadong curious na para bang ang bawat kwento ni Lolo Senyo ay isang palaisipan na nais niyang diwaan, lutasin. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa lilim ng punong mangga, muling nagsimula si Lolo Senyo sa isa sa kanyang mga alamat. Alam mo ba, Ricky? Panimula ni Lolo Senyo habang pinapahid nun ang pawis sa noo. Mayroong isang orasan na nawawala dito sa baryo. Hindi basta-basta orasan iyon. Iba ang orasan na iyon, may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Ricky. Mahiwagang kapangyarihan? Ano naman ang kaya nitong gawin, Lolo? Ngumisi si Lolo Senyo, ang mga matay kumikislap sa likod ng kanyang salamin. Sabi nila, kaya nitong ipakita ang nakaraan. Sa tuwing tumitigil ang orasan, lumilitaw ang mga alaala ng lugar kung saan ito naroon. Ang orasan na iyon ay pag-aari ng lolo ko, ang pinakamagaling na panday sa buong San Isidro noong araw. Pero nawala iyon noong panahon ng gilingan sa baryo. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin. Tumahimik si Ricky. Sa kanyang isip, parang imposible ang sinasabi ng kanyang lolo. Paano nga naman magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang simpleng orasan, ngunit may bahaging nag-uudyok sa kanyang kuryosidad. Bakit hindi natin hanapin, Lolo? Baka nandyan lang yun sa paligid. Ngumiti si Lolo Senyo, tila nasiyahan sa mungkahi ng apo. Matagal ko nang hinahanap, Ricky, pero siguro mas maganda kung ikaw ang kasama ko. Baka ikaw ang may swerte. At sa hapon ding iyon, nagsimula ang kanilang maliit na ekspedisyon sa baryo. Naglakad sila sa makikitid na daan, kung saan ang mga bahay ay tila mga lumang larawan sa sepya, kahoy na dingding, bintanang may kapis, at maliliit na hardin na puno ng kalamansi. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang pag-ugong ng hangin na tila nagdadala ng mga kwento ng nakaraan. Una silang nagtungo sa lumang gilingan sa baryo. Isang lugar na halos hindi na dinarayo ng tao. Ang gilingan ay gawa ba sa batong adobe at ang loob nito ay amoy basang kahoy at lumang langis. Sa kabila ng dilim, ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng bubong ay nagbibigay ng kakaibang alindog sa lugar. Naglibot si Ricky hinahanap ang anumang bakas ng mahiwagang orasan. Lolo, sigurado ka bang dito nawala ang orasan? Tanong ni Ricky habang pinupunasan ang pawis sa kanyang leeg. Tumango si Lolo Senyo, ang kanyang mga mata ay nag-iikot, tila hinahanap ang isang bagay na matagal nang nawala. Dito ko huling nakita iyon, ang sabi ng lolo ko. Ang orasan ay itinago niya sa isang kahon, pero hindi ko alam kung saan niya inilagay ang kahon. Habang nag-iikot si Ricky, napansin niya ang isang kahoy na kahon sa sulok ng gilingan. Ito'y natatakpan ng alikabok at may mga nakaukit na lumang letra. Hinaplos niya ang kahon. Magaspang ang kahoy. Ngunit ramdam niya ang lamig nito kahit pa mainit ang paligid. Lolo, ano ito? Mabilis na lumapit si Lolo Senyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang kahon. Ito ang kahon ng lolo ko. Ngunit nang buksan nila ang kahon, wala roon ang orasan. Tanging mga lumang larawan at mga sulat lamang ang laman. Napabuntong hininga si Ricky.
Lolo, sigurado ka bang totoo ang kwento tungkol sa orasan? Baka namang kwento mo lang ito para mapaniwala kami. Biglang tumigil si Lolo Senyo at ang kanyang muka ay tila nagbago. Hindi na siya nakangiti. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ricky, hindi ko ito iniimbento. Ang orasan na iyon ay bahagi ng kasaysayan ng pamilya natin. Hindi ito basta kwento lang. Kung hindi mo man ito paniwalaan, ayos lang. Pero sana mahanap natin ito. Tahimik si Ricky. Ramdam niya ang bigat ng emosyon ng kanyang lolo. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing, totoo ang kwento. Sa loob niya, nagsimula ang isang pagnanais. Hindi lamang upang hanapin ang orasan, kundi upang maunawan ang kahalagahan nito sa kanilang pamilya. Ngunit saan nga ba ito matatagpuan? Sa Baryo San Isidro. Ang hapon ay laging puno ng buhay. Ang araw ay nag-aapoy sa kalangitan, habang ang mga punong mangga sa tabi ng mga lumang bahay na kahoy ay tila sumasayaw sa mahinang hangin. Ang amoy ng pinipig mula sa bahay ni na Aling Sita ay sumisingaw, nakikipaglaro sa amoy ng bagong ani na palay mula sa kamalig ng baryo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ricky ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakatingin kay Lolo Senyo na abala sa pag-aayos ng kanyang sirang sombrero. Lolo, totoo ba talaga man yung kwento mo tungkol sa orasan? Tanong ni Ricky habang pinaglalaroan ng isang piraso ng kahoy na napulot niya sa lupa. Napangiti si Lolo Senyo. Ang kanyang mukha na puno ng kulubot ay tila nagliwanag. Ang orasan na iyon, Ricky. Hindi lang basta orasan, ha? Yun ang orasan ng panahon, ng pamilya, ng kasaysayan. Pero nawala ito ng matagal na panahon. Isang araw, bigla na lang nawala sa lumang gilingan. Kung ganon, bakit hindi nyo hinanap dati, Lolo? Tanong ni Ricky, ang kanyang boses ay puno ng alinlangan. Sa isip niya, baka isa lang itong kwentong barbero ng kanyang lolo. Isa sa mga kwento na laging may dagdag na drama para lang magpakilig na nakikinig. Tumawa si Lolo Senyo. Ang kanyang halakhak ay parang musika sa hangin. Hinahanap ko, Apo. Pero ang baryo noon masyadong magulo. May mga alitan, may mga bagay na mas mahalagang unahin. Pero alam ko, narito pa rin iyon, nararamdaman ko. Nagkibit balikat si Ricky, hindi kumbinsido. Sige, Lolo. Ano bang hitsura ng orasan na yun? Tumayo si Lolo Senyo. Itinuro ang direksyon ng lumang gilingan na matagal nang iniwan ng mga tao. May kahoy na kahon yun, Ricky. Gawa sa nara, makinis ang pagkakagawa. Pero ang orasan mismo, may ukit ng pangalan ng pamilya natin sa ilalim. Kapag nakita mo yun, hindi ka na magdududa. Ang usapan nila ay nauwi sa isang desisyon. Sa kabila ng init ng araw, nagpasya sina Lolo Senyo at Ricky na puntahan ang lumang gilingan. Ang lugar na iyon ay parang multo ng nakaraan. Ang mga dingding ay basag-basag na. Ang sahig ay natatakpan ng alikabok. At ang amoy ng lumang kahoy ay nanunuot sa ilong. Naririnig ni Ricky ang tunog ng mga kuliglig sa paligid, kasabay ng mahinang ugong ng hangin na pumapasok sa mga siwang na ng lumang pader. Dito iyon, Ricky, sabi ni Lolo Senyo, habang hinahaplos ang isa sa mga lumang kahoy na mesa sa loob ng gilingan. Dito ko huling nakita ang kahon. Pero kung nasaan na ngayon, hindi ko alam. Sinimulan nilang halughugin ang lugar. Ang mga kamay ni Ricky ay dumadapo sa magaspang na kahoy ng mga lumang kahon at kagamitan. Ang pawis sa kanyang noo ay tumutulo na pero hindi niya ininda. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung anong pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Isang uri ng pananabik na hindi niya maipaliwanag. Lolo, tingnan mo ito, Nay. Sigaw ni Ricky nang makakita siya ng isang kahoy na kahon na nakabaon sa ilalim ng isang tambak ng lumang kagamitan. Ang kahon ay natatakpan ng makapal na alikabok
pero buo pa rin ito. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang malamig na kahoy na tila may lihim na kwento. Agad na lumapit si Lolo Senyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. "Apo, buksan mo." Dahan-dahang binuksan ni Ricky ang kahon. Sa loob nito, naroon ang isang lumang orasan. Ang mukha nito ay gawa sa salamin na may bahagyang bitak at sa ilalim nakita niya ang isang ukit. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay naroon, malinaw na malinaw, kahit na ang kahoy ay bahagyang kupas na. "Lolo, totoo nga," bulong ni Ricky, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Pero bago pa siya makapagtanong ng higit pa, naramdaman niyang may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa lugar. Ang hangin ay tila mas bumigat, ang tunog ng mga kuliglig ay unti-unting nawala. Tumayo si Lolo Senyo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Ricky, ang orasan na ito ay hindi lang basta gamit. May kwento ito, may kasaysayan, pero hindi lahat ng kwento ay madaling tanggapin. Handang makinig ka ba?" Sa Baryo San Isidro, kung saan ang mga punong mangga ay tila laging nakangiti sa ilalim ng araw at ang hangin ay may dalang amoy ng pinipig at bagong ani na palay. Nakaupo si Lolo Senyo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang baston ay nakasandal sa gilid ng bangkong kahoy, habang ang kanyang apo na si Ricky ay nakaupo sa lupa, naglalaro ng mga bato sa paanan ng lolo niya. "Ricky, alam mo ba ang kwento ng nawawalang orasan?" tanong ni Lolo Senyo. Sabay ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa tuwing may ikinukwento siya. Napatingin si Ricky sa lolo niya, bahagyang nagtataka. "Orasan? Ano naman ang espesyal sa isang orasan, Lo? Marami namang orasan sa tindahan, di ba?" Tumawa si Lolo Senyo. Ang kanyang boses ay parang tunog ng lumang kampana, malalim, ngunit may lambing. "Ah, hindi ito basta-basta na orasan, iho. Ito ang orasan ng ating pamilya, ang huling regalo ng lolo ko bago siya pumanaw. Sabi nila, may mahiwagang kakayahan ito." Bahagyang napaangat ang kilay ni Ricky. "Mahiwagang kakayahan? Parang kwento lang sa radyo, Lo." Ngumiti si Lolo Senyo, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Bata ka pa, Ricky. Hindi mo pa nauunawaan ang halaga ng mga bagay na may kasaysayan. Ang orasan na iyon, hindi lang ito basta gamit. Simbolo ito ng oras, ng mga alaala, ng mga pangarap, ng pagmamahal ng pamilya." Sa kabila ng pag-aalinlangan, may kung anong kuryosidad ang gumapang sa isip ni Ricky. "Nasaan na po ang orasan, Lo?" Tumandal si Lolo Senyo, tila bumabalik ang alaala sa nakaraan. "Nawala ito noong dekada 50, ang huling beses na nakita ko. Nasa lumang gilingan ng palay. Pero nang bumalik ako, wala na." Napatingin si Ricky sa malayo, sa direksyon ng lumang gilingan na ngayon ay halos wasak na sa kalumaan. Ang hangin ay tila may dalang misteryo at ang tunog ng mga kuliglig ay nagbigay ng kakaibang ritmo sa kanilang usapan. "Pwede ba nating hanapin, Lo?" tanong ni Ricky. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kuryosidad. Tumawa si Lolo Senyo, ngunit agad tumayo. Inabot po ang kanyang baston. "Kung gusto mo, Ricky. Pero tandaan mo, hindi lahat ng hinahanap ay madaling makita." Naglakad silang magkasama. Ang init ng araw ay tumatama sa kanilang mga balat. Ngunit ang malamig na hangin sa ilalim ng mga punong mangga ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Habang papalapit sila sa lumang gilingan, naramdaman ni Ricky ang kakaibang pakiramdam, halos parang may nanonood sa kanila. Ang gilingan ay isang lumang istruktura na gawa sa kahoy. Ang bubong nito ay bahagyang gumuho na, at ang paligid ay puno ng makakapal na damo. Amoy ng lumang kahoy ang sumalubong sa kanila, at ang tunog ng kanilang mga yapak sa lupa ay tila nag-echo sa katahimikan. "Natatandaan ko pa," sabi ni Lolo Senyo, habang nilalakad nila ang gilingan.
Dito ko tinago ang orasan noon sa isang kahoy na kahon sa ilalim ng makina. Sinimulan nilang halughugin na ang lugar. Si Ricky bagamat nagdududa pa rin, ay masigasig na tumulong. Nakaramdam siya ng magaspang na kahoy habang hinahawi ang mga lumang tabla. Sa isang sulok, may nakitang kahon si Ricky. Luma na ito. May mga bitak, ngunit tila may kwento itong dala. Lo, ito na ba iyon? Tanong ni Ricky. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok. Nilapitan ni Lolo Senyo ang kahon. Hinaplos niya ito, tila kinikilala ang pamilyar na pakiramdam. Ngunit nang buksan nila ang kahon, wala ang orasan. Napakunot noo si Ricky. Wala naman pala, Lo. Siguro nga gawa-gawa lang ang kwento. Napatingin si Lolo Senyo sa kanyang apo. Ang kanyang muka ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Ricky, hindi lahat ng mahalaga ay agad mong nakikita. Minsan, ang totoong kayamanan ay nasa kwento, sa alaala, sa oras na ginugugol mo sa mga mahal mo. Ngunit bago pa makasagot si Ricky, may narinig silang tunog mula sa likod ng gilingan. Isang tunog na parang pagkalansing ng metal. Napatingin sila sa isa't isa, Maynyo, ang kanilang mga mata ay puno ng tanong. Mainit ang hapon sa baryo San Isidro. Ang araw ay tila nagbabaga sa langit, habang ang mga dahon ng punong mangga sa likod ng bahay ni na Lolo Senyo ay bahagyang gumagalaw sa banayad na hangin. Sa lilim ng puno, nakaupo si Ricky, nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang kanyang lolos na abala sa pag-aayos ng isang lumang kahon ng gamit. Lolo, tanong ni Ricky, sabay dampot ng isang patpat at sinimulang iguhit ang isang bilog sa lupa. Totoo ba talaga na yung kwento mo tungkol sa orasan na nawawala? O baka naman gawa-gawa mo lang, tulad nung sinabi mong may aswang sa likod ng bahay ni Aling Sabel? Napangiti si Lolo Senyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng makapal na salamin ng kanyang lumang antiparala. Aba, Ricky, hindi yan tulad ng kwento ko tungkol sa aswang. Ang orasan na yun ay totoo. Sagot niya sabay turo sa langit na parang may gustong ipakitang mahalaga. At hindi lang basta orasan. Ito ang orasan na ibinigay sa akin ng lolo ko nung ako'y kasing edad mo. Sabi niya, habang gumagana ang orasan, hindi mawawala ang koneksyon ng ating pamilya. Napakunot lalo ang noon ni Ricky. Bakit nawala? Hindi ba dapat inalagaan mo yun kung mahalaga talaga? Tumawa si Lolo Senyo. Isang malalim na halakhak na parang tunog ng alon na bumabangga sa dalampasigan. Aba, kaya nga hinahanap natin ngayon, hindi ba? Malay mo, baka ikaw ang swerte kong kasama para mahanap natin ng mahiwagang orasan na yan. Sa kabila ng kanyang pagdududa, may kung anong umusbong na interes sa dibdib ni Ricky. Tumayo siya at itinapon ng patpat. Sige na nga, Lolo, saan ba tayo magsisimula? Naglakad ang maglolo sa makitid na daan ng baryo. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tuyong-tuyo at naglalabas ng alikabok sa bawat hakbang. Sa kaliwat kanan ay makikita ang mga lumang bahay na yari sa kahoy. Ang ilan ay may mga sirang bintana at naglalambitin ang mga dahon ng baging sa bubong. Sa likod ng mga bahay may mga palaya na tila ginintuan sa sinag ng araw. Dito tayo sa lumang gilingaan, sabi ni Lolo Senyo. Itinuturo ang isang maliit na gusali na yari sa bato at kahoy. Diyan ko huling nakita ang orasan bago ito nawala. Pagdating nila sa gilingan, agad nilang inaamoy ang luma at amoy kahoy na singaw ng gusali. Ang mga dingding ay may bakas ng panahon. May mga bitak at lumot na tumubo sa mga sulok. Habang iniikot ni Ricky ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang maliit na kahoy na kahon na nakasiksik sa ilalim ng isang lumang mesa. Lolo, ano to? Tanong ni Ricky. Sabay dampot sa kahon. Magaspang ang kahoy at tila matagal nang hindi nahawakan ng tao. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lolo Senyo.
Yan ang kahon na pinaglalagyan ng orasan. Binuksan nila ang kahon at bumungad ang ilang lumang papel, isang maliit na piraso ng tela, at isang lumang larawan ng isang batang lalaki na hawak ang orasan. Si Lolo Senyo iyon, bata pa, nakangiti at nakasuot ng simpleng kamiseta. Ngunit walang orasan sa loob ng kahon. Wala naman pala dito, Lolo, sabi ni Ricky halatang nadismaya. Baka naman, hindi mo lang talaga maalala kung saan mo nilagay. Ngumiti si Lolo Senyo, ngunit sa pagkakataong ito ay may bahid ng lungkot. Alam mo, Ricky, sabi niya habang hinahaplos ang larawan, hindi lang basta bagay ang orasan na yun. Nang mawala ito, parang may bahagi rin ng pagkatao ko ang nawala. Pero hindi ibig sabihin na titigil ako sa paghahanap. Napatingin si Ricky sa kanyang lolo. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng matanda. Lolo, sabi niya, hanapin natin hanggang sa makita natin kahit saan pa yan. Sa labas ng gilingan, naririnig ang tunog ng mga kuliglig. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay nagiging kahel na may halong rosas. Ngunit may bigat sa hangin, isang misteryong tila naghihintay lang na mabunyag. Tag-init sa Barrio San Isidro. Ang araw ay tila hindi nauubos ang lakas sa pagbibigay ng init. Ang hangin ay may halong amoy ng pinipig at bagong ani na palay, habang ang tunog ng mga kuliglig ay sumasabay sa paglalakad ng maglulo sa makitid na daan sa pagitan ng mga punong mangga. Si Lolo Senyo, sa kabila ng kanyang edad na 85, ay matikas pa rin ang tindig. Suot niya ang kanyang lumang sombrero na tila may sariling kasaysayan, at ang kanyang baston ay tumutunog sa bawat hakbang sa lupa. Si Ricky naman, ang kanyang 12 taong gulang na apo, ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Nasa mukha ng bata ang pinaghalong tuwa at pag-aalinlangan habang nakikinig sa kwento ng kanyang lolo tungkol sa nawawalang orasan. Alam mo ba, Ricky, simula ni Lolo Senyo habang tumisilip sa ilalim ng isang punong mangga, ang orasan na yun ay hindi pangkaraniwang orasan. Sabi ng lolo ko, kaya nitong huminto ang oras para sa mga taong mahal mo. Pero nang mawala ito, tila ang lahat ng bagay ay nagmadaling lumipas. Napakunot noo o si Ricky. Totoo ba talaga yan, Lo? Baka naman kwentong barbero lang ulit yan, ha? Tanong niya may bahid ng pang-aasar, ngunit halata ang interes. Tumawa ng malakas si Lolo Senyo. Ang tawanan niya ay parang musika sa tahimik na baryo. Ay naku, Ricky, kung kwento barbero man, bakit ba hindi? Pero tandaan mo, ang mga kwento kahit minsan ay parang biro, may tinatago iyang katotohanan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang lumang gilingan ng baryo. Ang gilingan ay halos buwag na. Ang kahoy nito ay magaspang at amoy ng lumang panahon. Dito, ayon kay Lolo Senyo, huling nakita ang mahiwagang orasan. Tulungan mo ako rito, Ricky. Tumuro si Lolo Senyo sa isang lumang kahoy na kahon na nakatago sa likod ng gilingan. Pareho nilang inilapit ang kanilang mga kamay sa kahon. Ang magaspang na kahoy ay nag-iwan ng bahagyang hapdi sa palad ni Ricky. Lo, bakit pamahalaga tong orasan nanto? Hindi naman siguro totoo ang sinasabi mong kaya nitong huminto ang oras, tanong ni Ricky habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya maiwasang magtanong sapagkat ang kwento ng kanyang lolo ay tila isang misteryo na nagbabalot ng kanilang pamilya. Hindi lang ito tungkol sa paghinto ng oras, Ricky. Ang orasan na ito ay ang huling regalo ng lolo ko bago siya pumanaw. Sa ilalim nito nakaukit ang pangalan ng ating pamilya. Sa tuwing tinitingnan ko ito noon, nararamdaman ko ang presensya ng aking lolo, ang pagmamahal niya, at ang mga kwento ng nakaraan na kasama niya. Habang nag-uusap sila,
Biglang may narinig silang tunog, isang mahina ngunit malinaw na kaluskos. Pareho silang napatingin sa kahon. "Lo ano yun?" tanong ni Ricky. Ang kanyang boses ay may halong kaba at kasabikan. Dahan-dahang binuksan ni Lolo Senyo ang kahon. Ang loob nito ay puno ng alikabok, ngunit sa ilalim ng mga lumang papel at basahan ay naroon ang isang bagay na tila kumikinang sa sinag ng araw. Napalunok si Ricky habang nakatingin sa kanyang lolo. "Ricky, mukhang nahanap na natin ang orasan," bulong ni Lolo Senyo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit bago pa man nila mahawakan ang orasan, biglang may narinig silang malakas na tawanan mula sa labas ng gilingan. Tila may ibang tao na nagmamasid sa kanila. Sa ilalim ng tirik na araw ng tag-init, ang Baryo San Isidro ay tila isang larawang hinango mula sa lumang panahon. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay nakatayo ng tahimik. Ang kanilang mga bubong ay tila sumasayaw sa hangin na nagdadala ng amoy ng pinipig at bagong ani na palay. Sa gitna ng baryo, sa lilim ng isang matandang punong mangga, nakaupo si Lolo Senyo sa kanyang lumang bangko. Hawak ang isang baston na mas pinili niyang gamitin bilang pamalo sa mga puno ng kalamansi kaysa sa kanyang paglalakad. Sa tabi niya si Ricky, ang kanyang 12 taong gulang na apo, ay nakaupo sa lupa, naglalaro ng mga bato habang nakikinig sa isa na naman namang kwento ng kanyang lolo. "Alam mo ba, Ricky," simula ni Lolo Senyo habang tumatawa ng mahina, "ang orasan na yon hindi basta-basta. Yan ang orasan na nagligtas sa buong baryo noong panahon ng digmaan." Napatingin si Ricky sa kanyang lolo, bahagyang nagtaas ng kilay. "Paano naman po makakaligtas ng baryo ang isang orasan, lolo? Para bang kwento niyo lang yan para magpatawa." Ngumisi si Lolo Senyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tila misteryo. Ricky, hindi lahat ng kwento ay katahang isip. Ang orasan na yon may sinasabi ang mga matatanda na kaya nitong ipakita ang tamang daan kapag nawawala. Kaya noong panahon ng digmaan, ginamit ng lolo ko ang orasan para makita kung saan ligtas ang daan papunta sa bundok. Natahimik si Ricky, ang kanyang kuryosidad ay bahagyang nagising. "Nasaan na po ang orasan na iyon ngayon?" Nagbuntong hininga si Lolo Senyo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Naipasa sa akin ng lolo ko pero isang araw nawala. Hindi ko alam kung saan ko ito nailagay. Sa totoo lang, Ricky, matagal ko nang hinahanap. Pero ngayon iniisip ko, baka tayo ang makahanap." Ang hapon ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Sa bawat sulok ng baryo, mula sa lumang kubo ni Mang Isko hanggang sa likod ng lumang gilingan, naglalakad sina Lolo Senyo at Ricky. Ang kanilang mga mata ay mainkang alot na naghahanap ng kahit anong palatandaan. Ang baryo ay tila nagkukwento sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig, ang amoy ng lumang kahoy, ang pakiramdam ng init ng araw sa kanilang balat. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Ricky ang lalim ng koneksyon ng kanyang lolo sa lugar na ito. Sa wakas, narating nila ang lumang gilingan, isang abandonadong gusali na halos nilamon na ng mga ugat ng puno. Sa loob, ang dilim ay tila yumayakap sa kanila, ngunit ang amoy ng lumang kahoy ay nagbigay ng kakaibang init. Habang iniikot ni Ricky ang kanyang tingin, napansin niya ang isang kahoy na nakahondo sa ilalim ng isang sirang mesa. "Lolo, tingnan niyo po ito." Lumapit si Lolo Senyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang marahang binuksan ang kahon. Sa loob nito, isang lumang orasan ang nakahiga, ang kanyang makintab na mukha ay tila kumikinang sa ilalim ng mahina nilang ilaw. Sa ilalim ng orasan, may nakaukit na mga salitang, "Para sa pamilya Senyo, ang oras ay buhay." Napatingin si Ricky sa kanyang lolo. Ang kanyang kuryosidad ay napalitan ng pagkamangha. Ngunit sa mga mata ni Lolo Senyo,
may luha na bumalot. Ito ang huling regalo ng lolo ko bago siya pumanaw. Ricky, ang orasan na ito ay simbolo ng ating pamilya, ng panahon, ng mga kwento na hindi dapat malimutan. Habang hawak ni Ricky ang orasan, naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kanyang lolo. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang pumukaw. Paano nga ba nagawa ng orasan na ito ang mga kwentong sinabi ni lolo? Totoo kaya ang lahat ng iyon? Sa Baryo San Isidro, kung saan ang mga bahay ay gawa sa lumang kahoy at ang hangin ay puno ng amoy ng pinipig at bagong ani na palay. Naupo si Ricky sa lilim ng isang malaking punong mangga. Ang init ng tag-init ay tila nakakapaso, ngunit ang malamig na hangin na nagmumula din sa ilalim ng punong mangga ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Sa harap niya, si Lolo Senyo, ang kanyang pintamay mo taong gulang na lolo, ay nakangiti habang hawak ang isang basong tubig. Ricky, alam mo ba ang kwento ng nawawalang orasan? Tanong ni Lolo Senyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila may lihim siyang alam na hindi alam ng iba. Napakunot ang noo ni Ricky. Orasan, lolo. Ano pong klaseng orasan? Aba, hindi basta-bastang orasan, iho. Ang orasan na yun ay may mahika. Sabi ng lolo ko noon, kaya nitong bumalik sa nakaraan. Pero hindi yung nakikita mo sa sinehan, ha. Ang mahika nito ay nararamdaman mo. Ang mga alaala, ang mga kwento, ang mga damdamin na wala ito noong panahon ng digmaan hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin. Napatingin si Ricky sa matandang lalaki. Ang kanyang lolo ay kilala sa baryo bilang isang palabiro. Kaya hindi niya alam kung seryoso ba ito o isa na namang kwentong barbero. Ngunit may kakaibang lungkot sa tono ni Lolo Senyo. Hindi ito ang tipikal na pabirong kwento na naririnig niya tuwing hapon. Ano pong itsura ng orasan, lolo? Tanong ni Ricky kahit kalahating duda ang nasa isip. Malaki ito, gawa sa kahoy, at may ukit ng pangalan ng aming pamilya sa ilalim. Regalo ito sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Sabi niya, Senyo, alagaan mo ito. Ang orasan na ito ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa ating pamilya. Pero noong digmaan nawala ito, hindi ko alam kung saan napunta. Tahimik na tumango si Ricky. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may bahagi ng kanyang isip na nagsasabing baka may katotohanan sa kwento. Sa wakas, nagtanong siya, pwede po ba nating hanapin, lolo? Napangiti si Lolo Senyo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Kung gusto mo, iho, pero tandaan mo, hindi ito madali. Maraming taon na ang lumipas, maraming alaala na rin ang naglaho. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa lumang gilingan ng baryo, isang matandang estruktura na halos magiba na sa kalumaan. Ang amoy ng lumang kahoy ay pumuno sa ilong ni Ricky at ang init ng araw ay tumama sa kanyang likod habang nililinisan nila ang paligid ng gilingan. Sa ilalim ng isang tambak na luma at magaspang na kahoy, may nakita silang kahon. Ang kahon ay may mga ukit na tila pamilyar kay Lolo Senyo. Ricky, tingnan mo ito, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Ricky ang kahon. Sa loob nito, may nakatirang lumang papel, ilang barya at isang kahoy na orasa na tila nawawala na ang kinang. Ang ilalim ng orasan ay may nakaukit na pangalan ng kanilang pamilya. Ang apelyido ni Lolo Senyo. Siya nga, bulalas ni Lolo Senyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hinahawakan ng orasan. Ito ang orasan ng pamilya natin. Ngunit si Ricky ay nanatiling tahimik. Ang orasan ay tila karaniwan lamang, walang bakas ng mahika. Lolo, tanong niya, talaga bang may mahika ito o baka namang kwento lang talaga? Napatingin si Lolo Senyo sa kanyang apo, ang kanyang muka ay nagbago mula sa kasiyahan patungo sa seryosong ekspresyon. Ricky, ang mahika ng orasan ay hindi makikita ng mata. Nararamdaman ito. Ang bawat ukit, ang bawat galaw ng kamay nito
ay may kwento. Hindi mo ba nararamdaman? Si Ricky ay napaisip. Sa kabila ng kanyang pagdududa, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing may kakaibang halaga ang orasan. Ngunit hindi niya pa rin maalis ang tanong sa kanyang isipan. Totoo nga ba ang sinasabi ng kanyang lolo o isa lamang itong paraan upang mapanatili ang mga alaala? Ang hangin ay umihip ng malakas, nagdala ng amoy ng bagong ani na palay. Sa ilalim ng punong mangga, ang dalawang henerasyon ay nagkatitigan. Ang isa ay puno ng mga kwento, ang isa ay puno ng mga tanong. Sa kalagitnaan ng mainit na hapon sa Baryo San Isidro, umupo si Ricky sa lumang bangko sa harap ng bahay ni Lolo Senyo. Ang hangin ay banayad na naglalaro sa mga dahon ng mangga habang ang mga kuliglig ay tila nagkukwento ng kanilang sariling alamat. Sa tabi ni Ricky, si Lolo Senyo ay nakangiti, nakasuot ng kupas na sombrero at hawak ang isang baso ng malamig na salabat. Alam mo ba, Ricky, panimula ni Lolo Senyo habang pinupunasan ng pawis sa noo, may isang bagay dito sa baryo na matagal nang nawawala. Isang orasan na hindi basta-basta. Ang orasan ni Apo Sarmiento, ang lolo ng lolo ko. Napakunot ang noo ni Ricky. Anong meron sa orasan na yon, lolo? Tanong niya. Halatang hindi naniniwala. Palagi kasing may kwento si Lolo Senyo na tila mahirap paniwalaan. Minsan tungkol sa mga diwata, minsan tungkol sa mga aswang sa likod ng gilingan. Batang mami ito? Biro ni Lolo Senyo sabay purot sa pisngi ng apo. Ang orasan na yun, Ricky, ay hindi lamang basta orasan. Sabi ng lolo ko, ito raw ang tagapag-ingat ng panahon. Huwag kang magtawa, ha? Kapag nasa iyo ang orasan, para kang nababalot ng alaala ng nakaraan. Parang naririnig mo ang boses ng mga mahal mo na matagal nang wala. At higit sa lahat, ito ang simbolo ng ating pamilya. Nagpakawala si Ricky ng mahina ang tawa. Lolo, baka gawa-gawa mo lang yan para hindi ako mabagot sa hapon. Parang kwento mo yung tikbalang na nasa puno ng santol. Ngumiti si Lolo Senyo, pero may bahid ng seryosong tingin sa kanyang mga mata. Hindi, Ricky, totoo ang orasaan na wala ito noong dekada 30 sa gitna ng kaguluhan ng panahon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan, pero palagay ko, narito pa rin sa baryo. Gusto mo bang hanapin natin? Napatingin si Ricky sa kanyang lolo. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung anong kiliti sa kanyang dibdib. Curiosity na hindi niya maipaliwanag. Sige, lolo, pero kapag wala tayong nakita, ikaw ang maghuhugas ng pinggan mamayang gabi. Tumawa si Lolo Senyo ng malakas, halos sumabay sa tawanan ng mga batang naglalaro sa malayo. Aba, Ricky, matagal na akong hindi naghuhugas ng pinggan, pero sige, deal. Naglakad ang dalawa sa makipot na daan ng baryo, dumaan sa ilalim ng lilim ng mga puno ng mangga at kalamansi. Ang amoy ng pinipig mula sa kapitbahay ay sumasalubong sa kanila. At ang tunog ng palay na iniigik sa malapit na kamalig ay parang musika ng kanilang paglalakbay. Una silang nagtungo sa lumang gilingan sa likod ng baryo, isang lugar na tila nilamon na ng panahon. Ang kahoy nito ay magaspang, puno ng lamat at may amoy na pinaghalong lumang pintura at alikabok. Ayon kay Lolo Senyo, dito raw huling nakita ang mahiwagang orasan, pero wala silang nakitang kahit ano maliban sa mga kalawangin na gamit at isang lumang kahoy na kahon. Binuksan ni Ricky ang kahon sa utos ni Lolo Senyo. Sa loob nito, may mga lumang dokumento, isang sirang pendulum, at isang piraso ng papel na may nakasulat na Isidro 1932. Napakunot ang noo ni Ricky habang tinitingnan ang papel. Lolo, ano to? Pumikit si Lolo Senyo. Tila binabalikan ng alaala. Isidro. Yun ang pangalan ng lolo ko. Siguro, Ricky, ito ang huling pahiwatig. Ang orasan ay hindi basta-basta nawala. Baka may nag-ingat nito, baka may nagtago.
Napatingin si Ricky sa kanyang lolo at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang bigat ng kwento. Hindi na ito tila kwentong barbero. May kung anong misteryo ang bumabalot sa lumang baryo at sa bawat hakbang nila, ang tanong sa isip niya ay lumalalim. Totoo nga kaya ang alamat ng nawawalang orasan? Sa baryo San Isidro, kung saan ang mga punong mangga ay tila mga bantay ng lumang panahon, nakaupo si Lolo Senyo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang kanyang suot na salakot ay bahagyang nakatabig sa kanyang mukhang sinikatan ng araw. Sa tabi niya, ang kanyang apo na si Ricky ay naglalaro ng maliit na bato, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Lolo, ano nga ulit yung kwento ng nawawalang orasan mo? Tanong ni Ricky, habang pinagmamasdan ng lolo niyang tila laging may kakaibang kwento sa bulsa. Ngumiti si Lolo Senyo, ang ngiti na may halong talino at pilyong biro. Ang orasan? Abay, hindi basta-basta yun, Ricky. Yun ang orasan ng aking lolo, ang lolo ng lolo mo. May kakaibang kapangyarihan yun. Sinasabing kaya nitong magbalik ng nakaraan. Napakunot ang noo ni Ricky. Magbalik ng nakaraan? Paano naman yun, lolo? Parang gawa-gawa lang. Tumawa si Lolo Senyo, ang tawa niyang malutong na laging naririnig sa baryo tuwing nagkukwento siya sa mga kapitbahay. Bata ka pa, Ricky, hindi mo pa naiintindihan ang halaga ng oras. Pero alam mo ba, ang orasan na iyon nawala noong dekada 50. Hindi ko na nakita mula noon. Napatingin si Ricky sa malayo, sa lumang gilingan ng baryo, na matagal nang hindi ginagamit. Ang gilingan ay puno ng alikabok. Ang dingding nito'y may mga bakas ng kahoy na tila kumakapit pa rin sa kasaysayan. Sa kanyang isip, naglaro ang ideya. Paano kung totoong may nawawalang orasan? Paano kung totoo ang sinasabi ng lolo niya? Lolo, hanapin natin. Gusto kong makita ang orasan na sinasabi mo, sabi ni Ricky. Puno ng sigla. Tumayo si Lolo Senyo, ang kanyang katawan na bagamat unting pamuanyos na ay tila puno pa rin ng lakas. Tara, Ricky. Pero tandaan mo, hindi ito basta paghahanap ng gamit. Hinahanap natin ang isang bahagi ng kasaysayan ng pamilya. Habang naglalakad sila sa baryo, naririnig ang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Ang hangin ay malamig sa ilalim ng lilim ng mga puno, ngunit mainit sa sikat ng araw. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Ricky ang magaspang na lupa sa kanyang tsinelas, habang si Lolo Senyo naman ay tila may alam na direksyon. Dito tayo, Ricky, sabi ni Lolo Senyo, tinuro ang lumang gilingan. Ang amoy ng lumang kahoy at pinipig ay sumalubong sa kanilang ilong. Sa loob, ang liwanag ay bahagyang pumasok sa mga siwang ng dingding, nagbibigay ng kakaibang misteryo sa lugar. Habang nag-iikot sila, napansin ni Ricky ang isang kahon na nakatago sa isang sulok. Ang kahon ay may mga ukit na tila mga sinaunang letra at ang ibabaw nito ay puno ng alikabok. Lolo, ano ito? Tanong ni Ricky sabay turo sa kahon. Lumapit si Lolo Senyo at marahang hinipo ang kahon. Sa kanyang mga mata, may bahagyang lungkot na tila bumalik sa nakaraan. Ito ang kahon kung saan itinatago ng lolo ko ang orasan. Pero noong mawala ang orasan, iniwan na lang ito dito. Binuksan ni Ricky ang kahon. Ang loob nito ay wala ng laman, maliban sa ilang piraso ng papel na may nakasulat na mga pangalan. Lolo, wala na ang orasan. Paano natin ito mahahanap? Ngumiti si Lolo Senyo, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong lungkot. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin, Ricky. Minsan, ang kwento, ang tunay na kayamanan. Pero, sino ang nakakaalam? Baka nasa paligid lang yan. Habang sila yan nag-uusap, naramdaman ni Ricky ang bigat ng salita ng kanyang lolo. Ang misteryo ng orasan ay tila hindi lamang tungkol sa isang bagay, kundi sa mas malalim na kahulugan ng oras at pamilya. Ngunit sa sulok ng kanyang isip,
may tanong pa rin. Paano kung ang orasan ay talagang may kapangyarihan